Ray White ang Ice Blade Sorcerer na sobrang makapangyarihan. Siya ay lumaban sa digmaan. Pagkatapos ng lahat ng laban nagdesisyon siyang sumali sa Arnold Academy. Sa isip niya nakalimutan na niya ang kanyang kapangyarihan. Akala niya mahina lang siya. Sa simula, tinrato siya ng ibang estudyante na parang commoner lang. Pero unti-unti nakilala ni Ray ang mga bagong kaibigan at dito nagsimula ang mga misteryo ng paaralan at ang sikreto ng kanyang nakaraan. Maraming nagmaliit kay Ray, lalo na si Albert Alium na talagang bastos sa kanya. Pero nakilala rin niya si Amelia Rose, isang noble. Habang nag-aral, bumabalik sa isip niya ang digmaan. Grabe, punong-puno ng trauma ang nakaraan niya. Unti-unti natututo si Ray tungkol sa kasaysayan ng paaralan. Nalaman niya na may 7 pinakamalakas na wizard sa mundo. Ang principal na si Abby Garnet ay isa ring Grand Wizard. Kasama rin si Carol Caroline. At kabilang din ang Iceblade Sorcerer na matagal nang nawawala matapos ang malaking digmaan. Nakilala pa ni Ray ang kanyang mga kaklase. Si Alisa na isang half-elf, si Rebecca Bradley na kanyang roommate, at si Caris Cleveland na galing sa pamilyang noble. Nang kinausap niya si Abby, biglang na-reveal na si Ray mismo ay dating commander sa digmaan. Kinagabihan nagkaroon siya ng duel laban kay Albert. Boom! Walang hirap na tinalo niya ito. Doon lumabas ang shocking truth. Si Ray White ay walang iba kundi ang legendary Iceblade Sorcerer. Pinili ni Ray na tamasahin ang bagong buhay sa Academy. Sumali siya sa isang club na puno ng malalakas na tao. Gusto nila ng matinding training. At dito lumabas ang sikreto. May Gold Class Hunter license pala siya. Sumali rin siya sa gardening club kasama si Rebecca. Dumating ang malaking test. Kailangan ng lahat ng estudyante na makaligtas sa kagubatan sa loob ng isang araw at lumaban sa mga halimaw. Si Ray ay nakipagtulungan kina Amelia, Alisa at Evie. Kahit galit pa rin si Albert at gustong lumaban, hindi naging problema kay Ray ang challenge. Habang ang team ni Albert ay muntik nang mapahamak dahil sa isang higanteng halimaw, dumating si Ray at ang kanyang grupo para iligtas sila. Grabe, kayang-kaya niyang talunin ang halimaw mag-isa. Hindi makapaniwala si Amelia sa kanyang nakita. Pero bigla, isang spell ang nag-activate. Bumangon ulit ang halimaw. Ngayon mas malakas pa. Ultra strong na ito. Pero si Ray talagang sobrang sanay at malakas. Tinalo niya ulit ang halimaw ng walang kahirap-hirap. Lahat ay namangha. Pero si Albert lalo pang nainggit at nagagalit. Nakilala ni Ray si Lydia, isang magic master. Nagbigay siya ng babala tungkol sa isang evil group na tinatawag na eugenics. Ang grupong ito ay pumapasok sa utak ng mga tao at ninanakaw ang mahika ng mga sorcerer, at lahat ng subject nila ay pinapatay. Samantala, ayaw ni Ray sumali sa tournament na tinatawag na Chevalier. Alam niyang sobrang lakas niya at hindi patas. Kasama sina Alisa at Clarice, nagsimulang mag-bonding si Ray sa library. May mga sandali rin siya kasama si Amelia. Nag-shopping sila at nagkaroon ng romantic moment. Nakilala rin niya si Miss Gray. Dati ay estudyante niya sa digmaan. At ngayon gustong tulungan siyang ibalik ang kanyang lakas. May mga nakakahiya ring eksena. Tulad ng makita niya si Rebecca na naka-rabbit costume. Sa huli nagkaroon ng duel sina Amelia at Ray. Muli natalo siya ng walang problema. Pero ngayon si Amelia ay handa na. Gusto niya ng isang totoong laban. Ray ngayon ay lumalaban gamit ang tunay na espada at mahika. Si Albert ay nagsimulang mag-training para talunin siya. May mga nakamamatay na espiya na nagbabantay kay Ray. Sinubukan nilang atakihin at patayin siya, pero bigo sila dahil sobrang lakas ni Ray. Nagdesisyon si Ray na sabihin ang totoo sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang pinagmulan. Pero biglang dumating ang isang espiya at nawalan ng malay ang lahat. Si Miss Gray pala ang espiya. Sinabi niya kay Ray na kabilang siya sa grupong eugenics. Gusto nilang kunin ang utak ni Ray at gamitin ito. Pinili ni Ray na iligtas ang kanyang mga kaibigan, kaya gumamit siya ng sealing spell at ibinalik ang kanyang kapangyarihan bilang Iceblade Sorcerer. Natalo niya si Miss Gray. Tinanggihan niya ang alok na maging kasapi ng grupong iyon. Inamin ni Miss Gray na siya ngayon ay alipin ng masamang organisasyong iyon. Doon natin nalaman ang tunay na kakapangyarihan ng Iceblade Sorcerer, ang anti-material magic na kayang gawing ibang klase ang kahit anong mahika. Ginamit ni Ray ang kanyang yellow para tuluyang i-freeze si Miss Gray. Lumabas pa ang mas marami pang detalye sa nakaraan ni Ray. May naunang Iceblade Sorcerer, si Lydia Asmoth. Siya ang nakahanap kay Ray noong ulila pa ito at mahirap. Tinuruan siya ni Lydia ng ice magic hanggang sa lumakas siya. Pagkatapos sumali si Ray sa digmaan at nakipaglaban sa malalaking laban.
Dahil sa sunod-sunod na labanan siya ay nagkaroon ng mental breakdown. Pagkatapos ng laban kay Miss Gray, nagising si Ray sa ospital. Nandoon ang lahat ng kanyang mga kaibigan at tinanggap siya. Natutunan ni Ray na kapag gumamit siya ng labis na mahika ay nag-overheat ang kanyang utak. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan dahil baka masira niya ang buong mundo. Pinalitan si Miss Gray ni Carol Caroline na siyang tumulong magpalaki kay Ray noon. Si Albert at Ray ay nagkasundo at nagbago si Albert. Si Amelia naman ay nalungkot nang malaman kung gaano kahirap ang dinanas ni Ray nung bata pa siya. Si Caroline nagsimulang mangulit kay Ray dahil gusto niyang alagaan siya. Si Amelia ay kinakabahan para sa paparating na tournament. Sobrang pressure ng kanyang pamilya na siya ang maging pinakamagaling na mandirigma. Kailangan niyang lumaban kay Arian na dati niyang kaibigan sa pagkabata pero ngayon ay naging karibal. Sobrang nasaktan si Amelia at ayaw niyang lumaban. Sinimulan niyang mag-training para sa tournament at kasama si Ray na nagturo. Unang beses din na nagsanay ng magkasama sina Ray at Albert. Si Amelia ayaw mag-training pero hinila siya pabalik ni Ray sa camp. Nagdesisyon si Ray na magbihis bilang babae at pumasok sa girls' dorm para magmanman kay Arian. Ginamit niya ang pangalang Lily. Nakilala niya ang isang batang babae na kapatid pala ni Arian. Doon nalaman ni Ray na namimiss ni Arian si Amelia at gusto pa rin niyang maging magkaibigan sila. Nalaman din ni Ray mula sa kanyang mga kaibigan na may assassin squad mula sa Ava Empire na papasok sa tournament para umatake. Nagpatuloy sina Amelia at Ray sa kanilang training. Sinabi ni Ray kay Amelia na totoong magkaibigan sila at pwede siyang mag-relax. Sinabi niya na makakagraduate si Amelia mula sa training kung kaya niyang tamaan siya sa laban. Nagsimula ang tournament, si Amelia ay umabot sa semifinals. Nakalaban ni Albert si Arian. Ipinakita niya ang bago niyang kakayahan at naging matapang na mandirigma, pero mas malakas si Arian at nanalo siya. Sa finals, nagharap sina Arian at Amelia. Habang iyon ay nangyayari, isang Grim Reaper assassin ang sumusunod kay Ray. May pulong si Ray at ang kanyang mga kaibigan. Nalaman nila ang tungkol sa Hale Tribute. Mga espiya pala sila ng Empire. Kabilang dito si Carla at ang kanyang nakababatang kapatid na si Lex. Kailangan ngayon pigilan ni Ray na mapatay ang isang noble student. Samantala, si Amelia ay sobrang lungkot at nag-iisa dahil may tinatago siyang sikreto. Sinubukan ipaliwanag ni Ray na maari siyang magtiwala sa kanya. Sa wakas inamin ni Amelia na sobra na ang kalungkutan niya at minsan naisipan niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Sobrang bigat ng pressure mula sa pamilya niya. Sinabi ni Ray kay Amelia na siya ay minamahal at marami siyang totoong kaibigan. Dumating ang araw ng laban. Nagsimula ang match ni na Amelia at Arian. Sa umaga, isang Grim Reaper assassin ang dumukot kay Clarice at 8 estudyante bilang mga bihag. Kailangan silang hanapin ni Ray at iligtas. Nakipaglaban siya sa mga assassin at ikinulong sila sa ligtas na bilangguan. Samantala si Amelia ay nasa brutal na laban. Ilang ulit siyang bumagsak sa lupa pero hindi niya gustong sumuko. Si Amelia ay lumikha ng bagong spell na tinatawag na butterfly effect. Hindi makapaniwala si Ariana kung gaano kalakas si Amelia. Sinubukan siyang atakihin ni Ariana pero nag-teleport si Amelia sa bawat galaw. Ngayon sobrang lakas na niya at palaging nakakaiwas sa kahit anong atake gamit ang special na spell. Naisip ni Ray na pwedeng mag-overheat si Amelia kung patuloy niyang gagamitin ito. Ang overheat ay kapag ang isang sorcerer ay sumobra sa lakas at nawala ng kontrol. Sa huli nanalo si Amelia at nyakap niya si Ariana. Si Lucas ay nakipaglaban kay Rebecca at nanalo. Plano niyang hamunin si Ray pero gusto pa niyang mag-training. Si Lucas ay isang peerless blade sorcerer at talagang napakalakas. Sinubukan ni Carol kumuha ng impormasyon mula sa mga assassin, pero lahat sila ay nagpakamatay. Nagsimula ang cultural festival at nagbukas ang mga babae ng maid cafe. Nagulat ang lahat nang malaman na si Rebecca ay engaged na. Biglang tinarget siya ng mga miyembro ng eugenics dahil gusto nilang gawing sisidlan ng mahika. Unti-unti siyang nasasaktan ng sarili niyang kapangyarihan. Dumating ang bagong estudyante na si Cornea. Ginawa niya ang lahat para kamuhian si Rebecca at ang student council. Si Rebecca ay nakataktang ikasal kay Evan Bernstein. Ang dating fiancé ni Cornea, kaya galit na galit si Cornea sa kanya. Nagsimulang mag-imbestiga sina Ray at Lydia kung bakit gustong pakasalan ni Evan si Rebecca. Dumugo ang mga mata ni Rebecca at nananaginip siya tungkol sa nakaraan ni Ray sa digmaan. Hindi talaga gusto ni Rebecca ang kasal, pero wala siyang pagpipilian.
Sinubukan ng kanyang kapatid na si Maria na pigilan ito. Nakipagkita si Ray kay Evan at lumabas na may kakaibang plano siya para kay Rebecca. Natuklasan din ni Carla na nawawala ang buong pamilya ni Evan at wasak ang kanilang mansion. At dito lumabas ang shocking truth, patay na pala ang tunay na Evan, pati ang kanyang pamilya. Ang nagpapanggap ay miyembro ng eugenics, gusto niyang kunin ang mahiwagang mata ni Rebecca at buksan ang portal papuntang Akasha. Nagkaroon muli ng vision si Rebecca tungkol kay Ray at sa kanyang nakaraan. Nagtagpo sila ni Ray sa panaginip. Dumugo rin ang mga mata ni Ray. Gusto ni Rebecca malaman pang nakaraan ni Ray pero ayaw niyang masaktan ito. Nagsimula ang festival at tumulong si Ray sa maid cafe. Nagbihis siya ng maid outfit at grabe, inakala ng lahat na siya si Lily. Tinulungan din niya si Rebecca na mag-relax at mag-enjoy. Habang nasa festival, nakatanggap ng kakaibang mensahe sina Ray at Maria, nakasaad doon na mamamatay si Rebecca. Pagkatapos kinidnap siya ni Evan at sinubukang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni na Maria at Ray na iligtas siya mula sa eugenics. Nilikha ng grupo ang mga halimaw at umatake ang mga ito. Natuklasan din na isinumpa ang ama ni Rebecca, lahat ng miyembro ng pamilya ay mamamatay sa edad na 20 kung hindi sila magigising sa tunay na kapangyarihan. Lumabas na ang nagpapanggap bilang Evan ay si Liesl Eden, isang fabrication sorcerer na nagpadala sa tunay na Evan sa ibang dimensyon. Kailangan ngayon ni Ray na lumaban sa isang demonyong kumakain ng mga kaluluwa. Dumating ang lahat ng kaibigan ni Ray. Nakipaglaban sila sa mga halimaw, pero sobrang lakas ng mga ito. Gumamit sina Carol, Abby, Carla at Lydia ng kani-kanilang kapangyarihan. Sa wakas, natalo rin nila ang mga halimaw. Si Ray gumamit ng kanyang ultimate move na tinatawag na Pandora. Boom! Sa isang iglap natalo niya ang kalaban. Si Rebecca ay nagsimulang mag-overheat, nawalan siya ng kontrol. Grabe, muntik na siyang masira ng sarili niyang kapangyarihan. Pero pinigilan siya ni Ray at nagamit niya ang spell para iligtas siya. Naligtas si Rebecca at bumalik sa normal. Si Rebecca at si Amelia, pareho nang umiibig kay Ray. Kinabukasan bumisita si Ray sa libingan ng kanyang kaibigan sa digmaan. Sobrang lungkot, pero biglang dumating si Ariana. Gusto niyang sumali si Ray sa digmaan ng mahika. At sa huli, shocking reveal, si Ray ay may kapatid na babae na buhay pala. The end. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa susunod na anime recaps.